Hello mga healthy tips, magandang hapon po sa inyo. Ako po si Ambrosio Bito, isa pong certified naturopathic practitioner. At sa hapon pong ito, atin pong pag-usapan ang tinatawag na adhesive capsulitis. Ano po? At mas kilala po ito sa tawag pong frozen shoulder. No? Ano po ba ang nangyayari sa ating shoulder kapag ito po ay merong tinatawag na frozen shoulder, no? Ang frozen shoulder po ay meron pong tatlong phase, ano po? Ang una ay tinatawag po nating freezing phase. Sa phase na ito, sa yugto na ito, ang ating balikat ay nag-uumpisa na pong magkaroon ng pagkahirap ng mobility at ito po ay sobrang sakit. At ang phase na ito ay tumatagal ng 2 hanggang 9 na buwan. At sa mga panahon na ito, ang mga ligaments po sa ating balikat ay namamaga at ito po ay umiikli. Ano? Kaya nagkakaroon ng paghirap ng mobility. At sapagkat ito ay mayroong capsule po na iniiputan ng buto. Ano? Ito po ay sumisikip kaya ito po ay sobrang sakit pag ito po ay ating naranasan. Kaya po ang unang yugto po niyan ay tinatawag na freezing stage. Ano po? Pangalawa ay tinatawag po nating frozen na talaga pong na humirap na talaga ng pagkilos pero nawawala po at nababawasan na ang kirot. Ano ho? Pero talagang mahirap na pong igalaw. At yan po ay tumatagal ng 4 hanggang 12 buwan. At yung isang huling stage mo dito, tinatawag na thawing stage, yan naman po ay unti-unti nang lumuluwag ang balikat at nag-uumpisa na rin maikilos ng maganda. At yan po ay tumatagal ng 6 na buwan hanggang 2 taon. Ano po ang gagawin natin kapag nagkakaroon po tayo ng frozen shoulder? Unahin po natin sa pagkain. Sa pagkain po natin, kinakailangan po natin ng anti-inflammatory na pagkain. Ano po ang mga pagkain na mayroong kakayahang magtanggal po ng mga pamamaga. Nandyan po halimbawa ang isda. Ang isda po ay mayroong omega-3. At talaga pong mapapatunayan na ang omega-3 ito po ay merong anti-inflammatory properties. Kaya kapag kumakain ka ng isda, lalong-lalo na ang langis ng isda, maaaring makatulong po ito sa pamamaga. Mga gulay na may panglaban sa pamamaga, nandyan po halimbawa yung mga spices natin na sinasama natin sa gulay, nandyan po ang luya, nandyan naman yung herbal naman, nandyan yung po yung langkawas, nandyan din po yung panghalo sa gulay natin na turmeric, yan po ay magaling po sa pamamaga at makakatulong po yan kapag tayo po ay merong frozen shoulder, lalong-lalo na sa first stage pa lamang po, yung freezing stage po, sapagkat yan po talaga yung namamaga ang palibot ng ating balikat. Kaya napakahirap. Ang prutas na merong mga anti-inflammatory properties, nandiyan po ang ubas, yung flavonoids po na makukuha po diyan. Ganon din naman sa citrus at marami pang iba. Maganda rin na tayo po kakain ng mga maraming gulay. Masustansya at mga pagkaing mataas sa antioxidant. Kaya po ay napakaganda. At sapagkat nasabi natin yung ilang mga pagkain na mayroong anti-inflammatory properties ay yung mga gulay na yon minsan ay nasa purma ng food supplement. Nandiyan po yung tinatawag na curcumin. Galing po yan sa turmeric. At yung taba ng isda, tinatawag na fish oil. At may makakakuha din kayo ng omega-3 doon po sa tinatawag nating flaxseed oil. Pwede po tayong mag-supplement po niyan. Maganda rin po ang vitamin D sapagkat napatunayan na ang mababang level ng vitamin D ay
talagang nakaka-develop ng frozen shoulder. Ano ho? Kaya dapat ang vitamin D ay isa rin pong food supplement na dapat nating iniinom. Maganda, kapag meron kang frozen shoulder, ay makakatulong po ang glucosamine at na may kasamang chondroitin. No? Yan po ang pwede nating inumin. At ito po ay talagang napakahusay na pwede nating gawin, mga kapatid. At ako po si Ambrosio Bito, na isa pong naturopathic practitioner. Naway nagustuhan po ninyo ang ilang mga tips natin sa oras na ito.